buhay ay maging teacher o guro upang matulungan ko ang aking mga magulang. Ang pangarap ko po sa buhay, maging engineer para po matulungan ang aking mga magulang. Nanay, anong pangarap ko sa buhay? Sa akin, pangarap ko, gusto ko makapagtapos yung mga anak ko. Kasi ayoko yung maranasan nila, yung hirap na naranasan ko. Ayos Yung mag-asawa. Sana nga makatapos yung mga anak mo, no? Pagsusumikapan yung makatapos. Naaalala niyo pa ba ang pamilya ni Nanay Elma? 2 buwan na ang nakakalipas noong una namin silang pinuntahan. Sa gabi, nagtsatsaga silang gumawa ng mga takdang aralin nila gamit lang ang liwanag ng iisang kandila. Kaya nga lumabo na yung mga mata nila kakabasa at kakaaral sa dilim. Yan na lang. Ako si Elma, 33 years old, meron akong 5 anak. Dito kami nakatira, 5 taon na kami rito. Wala kaming kuryente, wala kaming tubig. Mahirap talaga ang buhay namin dito. Kaya yung mga anak ko, pag gumagawa sila ng mga assignment nila, hindi lang ang gamit namin. Ang hanap buhay ko po, naglilinis po kami ng bote. Tinatanggal po namin yung level. Bali po, ang binabayad po sa amin, 2 piso po bawat kilo. Sinisikap po namin na kami ng 75 kilo sa loob ng isang araw para magkaroon po kami ng 150. Pambili po na yung pagkain, tapos yung natira po, panggastos po ng mga anak ko. Bali po kami pinabibigit ng bote na mamagaling sa junk shop. Katulong ko yung mga anak ko sa paglilinis ng bote. Bale, paggaling sila sa school, tumutulong sila sa akin, kaya sa gabi na sila nakakagawa ng mga assignment. Mahirap din yung trabaho namin kasi hindi maiiwasan, nasusugatan kami kasi matalas po yung cutter na ginagamit namin. Naaawa ko sa mga anak ko, wala rin ako magagawa kasi yun ang talaga kaya namin sa kayo lang ang hanap buhay namin. 2 beses lang kami sa loob ng 1 linggo nakakapaglinis ng bote. Bali 300 lang po yun. Nagbabudget ko po yun sa loob ng 1 linggo. Ate, paano yung katandaan? Nagkakasya ba sa 1 linggo? Hindi po, talagang nangungutang po ako para kahit paano po makakain po yung mga anak ko. Ate, ilang beses kayong nakakakain sa isang araw? Swerte na yung makakain kami ng 2 beses sa isang araw. Ano pong karaniwan yung ulam? Lucky May, sardinas, itlog, yan lang ang namin kasi yan ang kaya ng kuya. Yun lang po yung kaya ng pang-araw-araw ng kita. Wala yung isang anak ko yung panganay ko kasi may laban sila sa school math contest. Siya po yung napiling ilalaban. Kapitbahay ko nga pala si Elma. Ngayon, yung silang mag-asawa, nagsusumikap naman para mabuhay nila kanilang mga anak at matatalino yung mga kahit sa paraan ginagawa nila para mga itaguy din yung pag-aaral ng mga bata. Kung saan ba sila naghahanap ng pangkain, minsan ako na lang nagpapera para may pambiling pagkain sila. Ngayon kung wala man ako may pera, mag-iikot sila sa iba. Hanap sila ng pagkakitaan para may pagkain. May sagad din sa araw nila. Kasi sa ngayon wala pang trabaho sa asawa niya. Nanay, dun sa kinikita mong 150, ang hirap budgetin nun sa pamilya mo, no? Meron ka bang naiisip na gusto mo sanang pagkakitaan? Oo, gusto ko sana kahit papano may maliit na tindahan para kahit papano may pagkukunan kami, pambaon ng mga anak ko, kahit kaso nga lang, wala po kami pampuhunan. Paano ate kung bigyan ka namin ng pampuhunan? Bigyan ka namin ng maliit na tindahan?
Magpapasalamat ako, pero sa magpapasalamat ako para kahit pa paano makakatulong sa amin. Ganun. Sige ate, babalikan ka namin. Tapos bibigyan ka namin ng maliit na tindahan. Ayos ba sa'yo yun? Ayoko. Sige ate. 2 buwan na rin ang nakakalipas nung binigyan namin sila ng mga groceries, pera. Nanay yan. Ito nanay, magagamit nyo po pag nagtayo na kayo ng maliit na tindahan. Dagdag nyo po pampuhunan. Pag-umpisa po. Tapos paikutin nyo na po kayo ng bahala Laruan para sa mga bata. At maliit na tindahan para may pangkabuhayan sila. Itinuro sa akin ni Elman na hindi hadlang ang kahirapan para sumuko ka. Kailangan mong gawing inspirasyon ang mga taong nagmamahal sa'yo para tumibay ka. Ang pagmamahal sa pamilya ay mabisang sandata para makaya mo ang lahat ng pagsubok na dadating. Sa tingin ko, maliit na bagay na gawa ng team namin. Pero para sa kanila, ito ang simula sa pagtupad ng mga pangarap nila. Dalangin namin na sana makapagtapos ang 5 anak nila. Tuluyan na nilang lisanin ang mundo ng kahirapan. Bumalik kami makalipas ang 2 buwan para kamustahin sila. Ito na yung tindahan nila Nanay Elma ngayon. Binigay namin sa kanila to. Lamesa lang ang gamit nila. Ngayon, nakapagpatayo na sila ng tindahan talaga. Ang maliit na puhunan ay masasabi ko napalaki nila. Kaya po muna nandiyan nagbabantay kasi po si mama at si papa bumili po na paninda para sa aming tindahan. Anong oras kayo nagpupukas ng tindahan? Mga 5:30 po ng umaga. Anong oras kayo nagsasara? Mga 9 po. Ng gabi. Galing. Makikita mo talaga na patok ang tindahan nila sa dami ng bumibili. Kahit pa barya-barya lang ang kita sa bawat bumibili, pag natapos ang araw, ay malaki pa rin ang kinikita nila. Ikaw, Gerald, ganito yung anak mo. Gusto mo? Anong tinta ko yan? Ay, di na. Bigyan mo 8 log. Palinawin ko yan. 8 sukle. Saka ano? Uy, may Saka- may phobia na. Saka Ano tawag dyan? Ito. toasted. Pinasa. Toasted spring. Mantika. Ito na si Joseph ngayon. Isa siyang welder. Na halos 1 buwan na ang kontrata pa nagkaroon siya ng trabaho. Kuya, kamusta po? Ayos lang. Medyo Asa po si Nanay Elma? Diyan na po, parating na. Sige po. Parating na si Nanay Elma. Hi, Nanay Elma! Kamusta? Okay naman. Donya ka na. Lang? Ganda ng tindahan mo. Bumalik kami para kumain ka eh. Humilingi daw kayo ng asawa mo. Ano yan? Mga paninda? Opo, mantika sa itlog. Nilalaga ko to. Para kasi nitinda. Sige, pasok mo muna. Madaya ka daw. Nakapagpapit na kayo ng kuryente, Nanay. Opo, kinabukasan, pag nung dumating kayo, kinabukasan, nagpakabit na po kami. Malaking ginhawa po, nakakatulog na po kami ng maayos kasi may electric fan. Tapos, nag-aaral na po yung mga bata na may liwanag na po, hindi po sa kandila. Ay, oo, ayos yun. Masaya na po kami. Ito, nakabili po ako ng sikana na cellphone. Tapos, naglo-load po ako ngayon. Ay, gano'n. Opo. Kamusta po yung tindahan nyo? Okay naman po. Ito, kapamili ko lang. Dagdag na naman ako ng pamili. Yung kita ko sa maghapon, pinapamili ko po yun pagdating ng hapon. Ayos yan. Araw-araw. Ayos yan natin. Ito na po kami kumukuha lahat. Pagkain, Ayos yan. tubig, ilaw. Alam mo kami, nakabili pa kami ng surplus na TV.
Tekanan lang. Eh, nanay, sa soft drinks, magkano ang kita mo? Ano po, sa isang case po, kumikita po ako ng 100. Sa yellow naman po, 80 ang isang sako kuha ko. Balik, napapalabas ko ng 150. Kaya meron din po ako ng mga 70 pesos. May trabaho po kayo ngayon. Sa ngayon po, wala pa ako naghahanap. Pero sa tindahan po, tinutulungan ko po yung misis ko sa pamimili ng mga paninda. Okay po yan. Tulong-tulong po kayo. Tinuktungan ko na lang po yung maliit na tindahan para yung mga paninda ko, maharangan ko para safety. Lahat po sila may award. Si Jan, top 2, si Patrick, top 4 po siya. Tapos, nagka-graduate na po siya ng grade 6. Ay, ganun. High school na Opo. siya. Yung panganay ko, top 4 din siya. Kaso wala na naman siya ngayon kasi nasa camping siya ng Boy Scout. Nagpo-Boy Scout. Opo, leader po kasi siya. Ang galing. Anong nangyari sa'yo dyan? Parang kami backpack. Nahabalihan po ako ng buto. Ay, gano'n po. Anong nangyari? Natadyakan po ng kalan. Hello. Masakit pa ngayon? Hindi na po. Okay na. Ito si Jan, nung na-aksidente po siya. Wala pong trabaho yung asawa ko noon. Lahat po ng kailangan niya, ito pong tindahan ko, doon ko po kinukuha lahat ng pangangailangan niya. Pabalik-balik namin ng hospital, pamasahe namin kasi sa Quezon pa po, sa orthopedic. Diyan ko po kinukuha lahat. Kaya malaki po talagang tulong yung tinulong ninyo sa amin. Saka yung graduation ni Patrick, sapatos niya, damit niya, diyan ko rin po kinuha lahat. Opo. Ayun. Yung pang-graduation po niya. Kaya talagang malaking tulong sa amin. Siguro kung wala yan, di ko alam kung saan kami kukuha. Nanay Elma, kamusta naman ang kita sa tindahan mo? Kumikita po ako ng sa isang araw, 2 plus, 2, 3, gano'n. Tapos pinapamili ko po yung sa maghapon. Minsan po may nangungutang, yung nangalakad po, naintindihan ko po sila kasi nga dati nangkalakal din po ako para makakain din po kami. Pag sabay-sabay po sila magbayad, yun, dinagdag ko po pamimili yun. Tapos malaki po yung nabibili ko pag nagbayad po sila sabay-sabay. Ayos na. Ate, nakakatulong ka na rin ngayon. Maganda yan. Nanay Elma, kaya po kami bumalik dito para kamustahin po kayo. Saka gusto po sana namin kayo imbitahan kumain sa labas. Parang celebration na rin po nung graduation ni Patrick. Tsaka yung mga Jollibee. Gusto mo Jollibee? Nakakain na kayo sa Jollibee? Ay, ganun. Sige. Kahit isang beses? Hindi pa? O sige, kain tayo sa Jollibee ha. Gusto niyo yun? Ayan, sige. Ito kay Patrick yung 4, tapos kay Kuya yung 1. May inihanda pa kaming sorpresa para mabigyan ng rewards ang kanilang mga medal at certificates. Nakalaro na ba kayo dun sa dun sa mga coaching hinulugan ng token? Hindi pa po. Hindi pa? Sige, bukas maglalaro din tayo doon ha. Yes. Gusto nyo doon? Okay ha. Ikaw din, ganda ha. Nasakay ka rin sa ganon ha. Yan, Nanay Elma, sabi na kasi, babalik po kami bukas na tayo kakain sa Jollibee ha. Sige po, sayang po, di makakasama na naman yung panganay ko. Nasa camping po kasi siya ngayon. Ay, oo, Sige, bukas pabalik kami, kids ha. Nanay, babalik kami bukas. Sige po, thank you po. Bye-bye. Bumalik kami kinabukasan. Ready na po kayo? Nasa tayo? Opo, kanina pa po sila excited. Sarado muna natin yung tindahan. Sige po. Marami na tayo dun. Diyan, napansin namin wala ka ng salamin. Kasi po nabaran ko. Ano sira? Oo nga, no. Ano ba nahihirapan? Kasi di ba balik yung mata mo? Nahihirapan din po. Kasi wala ka salamin. Ito. Sarado na yung tindahan ni Nanay Elma. Ready na rin sila. Alis na tayo. Tara na! Uy, maglaro na kayo. Dito ba? Ako. Kaya na.
Dito na kami sa sasakyan. Pupunta na kami ng SM. Ready na? Yay! First time po nila kasing pumunta sa mall, tsaka kakain sa labas, kaya excited po sila. Ilang sandali pa at narating na namin ang mall. Sisiguraduhin ng team namin na magiging masaya ang buong araw nila. Nang makapasok na sa mall, ayan, tingnan nyo, ang saya nila. Si Bunso naman, panay talon sa sobrang tuwa. Pinapili muna namin sila ng cake na gusto nila para mamaya. Sumunod naman ang laruan para sa mga bata. Sinabi namin sa kanila na pwede nilang sakyan at laruin ang lahat ng gusto nila. Tinuruan sila ni Ate Sheena kung paano ihulog ang token sa mga machine. Kasi ito nga ang kauna-unahang pagkakataon na makapunta sila dito. Masaya kaming makita silang nag-i-enjoy talaga. Naku, itong motor na to halos isang oras sila itong nilaro. Siguro, paglaki nila, baka maging happy nila ang pagmumotor. O kaya baka isa sa kanila maging tanyag na karerista. Ayan o, si tatay, hindi rin patalo. Nakipaglaro din siya sa mga anak niya. Nang mapagod na sila, inayin na namin silang kumain sa Jollibee. Umorder na agad si Sheena ng pagkain nila. At syempre, pang take out din. At syempre, nagugas ng kamay yung mga bata. Kasama si Paul at ang kanilang tatay. Na-order natin! Yay!
first time lang po. Ngayon po, kaya masaya po yung mga. Talaga, first time nyo. Sige, kain kayo madami ha. Gusto nyo yan. Sarap? Sarap? Masasaya yung mga bata. Kaya nag-enjoy din kayo. Sige, kain lang po. Ikaw na rin, Elma. Masayang-masaya po. May in-order din kaming ice cream at french fries para sa kanila. Okay na kayo. Usap na. Uwi na tayo. Uwi tayo ha. Sige na. Saan na yung cake? Yan. Ayan, pauwi na kami. Nag-enjoy yung mga bata, pagod na. Nabusog ba kayo? Apo. Nag-enjoy kayo? Apo. Okay. Kain. Ayan, nakauwi na kami ulit dito sa bahay nila, Nanay Elma. Ngayon, magbo-blow tayo ng cake. Parang celebration natin dun sa mga awards nila, tsaka dun sa graduation ni Patrick. Ha? Sige, buksan nyo na yung cake, dali. Mama niya. Ayun na. Okay na. Wow! Wow. Ayan. Dali, lagay mo na yung ano. Alam mo, tag-isa kayo. Na. Tindihan mo na kay Patrick. Ayan. Yan. Tusukin yan. Akin to. Wala pa, mablow pa nga eh. Ha, kutok-tok. Kamain. Ayan, mag-wish muna ako sa inyo ha. Sana makatapos kayo ng pag-aaral tsaka matataas lagi yung grades nyo ha. O, sige, sabay-sabay blow ha. 1, 2, 3! Yay! Talaw. Tapos mamaya tayo mo, ayoko na. Wow, ang ganda ng kulay. Hey! Iba-iba kulay. Rainbow. Akin syempre malaki. Nung graduation ni Patrick, nag-spaghetti lang ako. Ngayon, may cake pa kami. Salamat. Saya mo, naiga ka tuloy. Sobrang saya mo, miga ka na. Mapesa. Sarap pa. Ay! Sama ko pa ito. Sarap ba? Apa? Mas, dada! Masarap pa ito. Napakasaya yung araw namin ngayon na kakain kami sa labas. Kaya nga lang wala yung panganay ko. Hindi namin siya kasama. Saka ngayon lang namin talaga naranasan to. Maino. Thank you po talaga.
syempre, hindi pa tapos yung surprise namin sa inyo, Nanay Elma. Meron po tayo ulit kaming bibigay sa inyo na cash po. Paggawa po ng salamin ni Jan, tsaka po pandagdag ulit dun sa tindahan niyo po, ha? Ayan, Thank you po. Yan, para sa inyo lahat yan. Thank you! Thank you! Simula po talaga yung dumating yung tulong na galing sa inyo, talagang gumaan po yung buhay namin. Kahit papano po, nag-aaral po yung mga anak ko noon. Hindi na po sila nawawala ng baon. Tsaka ngayon po talagang kumakain po sila ng maayos. Hindi katulad talaga dati na sa 3 tinapay naghahati-hati po sila sa almusal. Pero ngayon po kahit anong gusto po nila, mama gusto ko nito, talagang nakakain po nila yun. Kung ano po laman ng tindahan ko. Pag gusto nilang iba-iba yung almusal nila, isa-isa po sila. Hindi katulad talaga dati na talagang sa 3 tinapay na yan, hati-hatiin po talaga nila yan. Kahit tagtatatong peraso sila. Kaya salamat talaga Sir Mark, Ma'am Rhea, salamat po. Sana po marami pa kayo matutulungan na katulad sa amin na nagsusumikap po. Marami po talaga salamat. Hindi lang naman po dahil sa amin po yun. Sipag nyo po yun. Tsaka tiyaga nyo po na maiahon po yung tindahan nyo po. Kaya sana po magtuloy-tuloy pa po, no? Sana pagsisikapan po talaga namin na makatapos yung mga anak namin sa pag-aaral. Tawag ka po sa... Ayan, Nanay Elma, magpapaalam na po kami, ha? Salamat po at nag-enjoy din po kami ng buong araw natin, ha? Thank you po. Thank you po. Huwag nyo kalimutan mag-toothbrush, ha? Kasi matamis yan. Bye-bye! By the way, Bye-bye! Bye-bye, Jollibee! Bye-bye! Bye-bye, Jollibee! Masaya kaming nakita at nakasama silang muli. Sa sandaling oras ay napasaya namin sila. Sigurado ko na ang anak nila ay makapagtapos ng pag-aaral dahil ang simpleng puhunan ay napalago nila. Ang yaman nga kung tutuusin ni Nanay Elma at Tatay Joseph kasi ang bahay nila ay puno ng medalya at puno ng pagmamahal. Maligayang araw po sa lahat at God bless. Pasensya na. Hindi ko kasi mapigilan yung pagtulo ng luha ko eh. Tears of joy. Oh, tears of joy. Nakakatuwa kasi makita sa video na lumago yung munting negosyo na ibinigay namin kay Elma at sa kanyang pamilya. At nakakatuwa na makita na ang kanyang mga anak ay nagsusumikap sa pag-aaral para mamithi ang kanilang mga pangarap. So nakakatuwa makita na meron na naman tayong pamilya na natulungan. Reaching one family at a time, ika nga. So, ayun. Talagang tulo ng tulo yung luha ko habang pinapanood ko yung video. Nakakatuwa kasi. Tears of joy. Alam nyo, ang pangarap ko ay makita ang aking mga kababayan na umahon sa kahirapan. Naniniwala ako na darating din ang panahon na mahihinto na ang korupsyon sa Pilipinas. Naniniwala ako na darating din ang panahon na may susulpot na mga bagong lider sa Pilipinas na may tunay na pagmamalasakit sa sambayanang Pilipino.